At ano po uunahin nyo dyan sa Albuera, Leyte, pagkaupo ninyo, Mayor? Ang unahin ko, ang peace and order at ang at bigyan ng solusyon ang droga dito sa Albuera. Linisin namin ang droga dito sa aming lungsod. Hello mga kadonatics, alam naman natin na nanalo si Kerwin Espinosa sa Albuera, Leyte. At hindi ko lang maintindihan kung bakit nanalo. Like, anong iniisip ng mga Albuerians? Did Kerwin Espinosa do something good that somehow he won the hearts of the Albuerans? I don't know. Ha? Ano ba talaga yung reputation nila? During kasi sa time ni Tatay Digong as a president, alam naman natin na yung tatay niya as a mayor, hinuli. Kasi nakalista as a drug lord, mga kadonatics. So, hinuli at namatay sa kulungan. At eto namang si Kerwin Espinosa, alam naman natin na self-proclaimed drug lord din. Ano ang inisip ng mga Albuerians? Bakit nanalo to? I still cannot comprehend until now. Anyway, mga kadonatics, in-interview siya right after he won the race. In-interview siya ng journalist galing sa GMA ata, si Arnold Clavio. At eto yung mga sagot niya, mga kadonatics. At eto, sinupalpal siya ng katotohanan. Eto, panoorin natin. At ano po uunahin nyo dyan sa Albuera, Leyte, pagkaupo ninyo, Mayor? Ang unahin ko, ang peace and order at ang at bigyan ng solusyon ang droga dito sa Albuera. Linisin namin ang droga dito sa aming lungsod. Zero tolerance amin ang droga. Mayor Kerwin, Ito yung back-up na tanong ng isang reporter. At dito mga kadonatics, sinupalpal siya ng katotohanan. Mayor, hindi kailan na nasangkot ang pamilya nyo sa illegal na operasyon ng droga at hindi simpleng akusasyon yan, drug lord pa nga. So Mayor, yung pagsugpo nyo sa droga, ano layo nito? Malinis ang pangalan ng inyong pamilya? O paano nyo uunahin masugpo ito dyan sa inyong lugar? Malalaho ba ang droga sa Albuera? Hindi naman malala ang droga. Muntik niya nang masabi na malala. Susugpuin niya yung sarili niya, mga kadonatics. Ay nako, ito. Dito. Gusto ko lang sugpuin at para mapatunayan na hindi talaga ako naging drug lord. Naging biktima lang ako. Ewan ko ba kung scripted yon, pero parang nagbabasa pag magsalita si Kerwin Espinosa. Maybe that is nature. Pero mga kadonatics, like, how did he win the mayoralty, mga kadonatics? Like, I still cannot think of any ways. Like, Albuerians, I don't judge you. Maybe this is for the betterment of the Albuera Leyte. I don't know. Who knows? Baka maganda yung pamalakad niya. Pag hindi naman, okay, woe unto them. Ikaw nga, comment down below if you are from Leyte, especially from Albuera. Ano ang tingin nyo kay Espinosa? May daya ba? Or just a pure vote? Comment down below. Anyway, mga kadonatics, eto, may controversy ngayon. Bakit? May foreshadowing sa senatorial candidates, especially sa outcome pala, especially kay Bam Aquino at kay Kiko Pangilinan. May mga pictures kasi sila ngayon, mga kadonatics, na nag-viral. Pre-election to, pre-election na pictures. At dito mo makikita yung mga hand signs nila na it's like a foreshadowing to the outcome of the election. Nako, panoorin natin Ito, look at that. Ano ang napansin nyo dito sa hand signs nila? Well, si Bam Aquino, naka 5. At si Kiko Pangilinan, naka 2. Naka peace. Okay, alright, shall we say, kasi yung number ni Bam Aquino sa balota, mga kadonatics, 5. And number 51 din si Kiko Pangilinan. Pero I don't see bakit 2. Ewan ko, mga kadonatics, bakit ganyan? Ano bang election outcome sa senatorial candidates? Well, number 5 si Kiko Pangilinan, number 2 si Bam Aquino. Para bang sinabi na, oh, look at this. My friend here, he should be number 2 and my friend here should be number 5. Parang ganon. Pero dito, sa next picture natin panunuorin, dito talaga makikita, nag-reverse
hand sign sila. Nagiging 5 si Kiko Pangilinan at number 2 si Bam Aquino. Alam naman natin na number 5 si Kiko Pangilinan sa election ngayon at number 2 ngayon, second place si Bam Aquino. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Is it coincidental? I don't know. Tell me down below. Ano kaya sa tingin nyo? Eto pa. Okay. Alright. The same hand sign mga kadonatics. 5, 2, and next. O, ganun pa rin. Di ba? Parang they're telling someone, it's like a subliminal messaging mga kadonatics. Telling something na ito yung mangyayari. Mind conditioning. Ay nako, panoorin natin yung interview ni Bam Aquino with the foreshadowing hand signs. Look at them, right? At dito mga kadonatics, sinabi niya kung bakit siya nanalo. I don't know kung nanalo ba talaga in truth and faithful election. Panoorin natin. Nakakatuwa itong nag-number 2 and hitting very good results in many areas in Luzon and Visayas. So, nais lang po namin magpasalamat sa lahat po ng mga tumulong. Alam ko pong maraming volunteers yung nag-ikot kahapon at ngayong araw na ito. Marami pong kabataan ang talagang pinush po tayo, pati po si Senator Kiko. So, we'd like to thank everyone. Maraming salamat po and we promise po hindi po namin sasayangin ito pong binigay niyo po sa amin. Well, Bea, nung una kong beses sinabi na tatakbo ako, number 24 ako noon eh. So honestly sa show pa yun ni Karen. So number 24 to 28 of May 2024. So in 1 year, ginapang natin yung 24 to the second spot. No? Ginapang, baka ginapang nyo ang Kamelek. For sure. Naku naman. Totoo ngang mag-end tayo sa second spot. Honestly, kahit kung number 12 ba na ako, tuwan-tuwa na rin kami. Sa totoo lang eh. Pero, syempre, itong vote of confidence mula sa taong bayan, malaking bagay talaga. And from the first day na nag-start itong kampanya, I kept on telling my team, tiwala lang, no? Magtiwala tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa taong bayan, tutugon yung taong bayan dito sa ating panawagan sa kanila. At tumugon nga sila. And gusto ko lang mag-special shoutout rin sa mga kabataan kasi hanggang kanina may mga lumalapit sa akin, sinasabi nila, Sen, yung anak ko, talagang ikaw yung pinupush, ikaw talaga yung gustong manalo. So, hanggang sa Bakit mga kabataan, mga kadonatics, yung mga college students, during Tatay Digong's term, mga kadonatic, nagpasa to siya ng free college law. Alam naman natin yung kay Tatay Digong, may pandemic pa at maraming problema sa bansa kasi nang iniwan ni Aquino. Ngayon, etong kumag na to, nagpasa ng free college law at alam naman natin na strong critics talaga to sila. Sila Trillanes, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, De Lima, sino pa, si Dick Gordon, si yung palaging natutulog, si Drilon. Strong critics talaga to ng dating Pangulo. Grabe kung makakritik mga kadonatics. Like, ngayon, nagpasa siya. Inabuso niya ang kabutihan ni Tatay Digong. Nagpasa siya ng free college law during Tatay Digong term. Pero nung kay Aquino, under siya mga kadonatics, senator siya, and the previous president, wala siyang ginawang ganito. Doon lang kay Tatay Digong. Nagpasa siya, of course, as good as he is, mga kadonatics, ni Tatay Digong, pinirmahan niya. Mga cabinet members ni Tatay Digong, sinabi na impossible or napakahirap to, magiging free college tuition ang mga estudyante. Pero pinirmahan ni Tatay Digong out of the abundance of his heart, mga kadonatics. Kasi alam naman natin kung gaano pinipilit ni Tatay Digong na mapapabuti yung bansa natin. At itong abusadong to, na hindi ginawa sa previous president, nagpasa ng, aywan ko ba, credit grabber talaga to. Credit grabber. Ngayon, mga kadonatics, kung hindi pinirmahan ni Tatay Digong yon, they're gonna broadcast it national. Sa buong Pilipinas talaga, mga kadonatics, na ito yung presidente nyo. Ayaw man lang pirmahan yung free college law. O, yan ba yung binoto nyo? Siraan nila si Presidente Duterte if
Hindi niya pinirmahan yun. Lahat na lang ng paninira nila kay Pangulong Duterte that time, binabato nila. At eto, isa to mga kadonatics. Buti na lang talaga si Tatay Digong ay may magandang puso. He's for the poor talaga siya. Kaya sinabi nila, if there is a pure election talaga, kung truthful yung election ngayon, yung outcome, ang nagpapanalo sa kay Bam Aquino is not himself, kundi ang ginawa ni Tatay Digong. Kahit mahirap yun sa kanya, kasi grabe yung utang ng Pilipinas during the Aquino and the previous presidents. Ganyan kabait ang Tatay Digong na kinidnap nila na sa dahig ngayon. Nakakaiyak isipin mga kadonatics na ginawa ng tao ang lahat. Lahat-lahat para mapabuti yung bansa natin. Pero anong ginawa nila? Kinidnap, dinala sa ibang bansa. Ay nako, grabe talaga yung galit kong mga kadonatics na nilagay nila si Tatay Digong doon. Actually, few years back, in-acknowledge ni Bam Aquino si PRRD dahil sa pag-sign sa free college tuition. Ito yung video. I passed the free college law as a member of the minority. No, marami nagsabi, hindi mo magagawa yan kasi hindi ka naman part ng administrasyon. But in the end, Sinubukan niya talaga yung administration that time, mga kadonatics. Sinubukan niya ang kabaitan ni Tatay Digong. Inabuso niya. Alam naman nila na napakahirap gawin yung batas na yun. Pirmahan. Kasi pag hindi kasi napirmahan, yung sinabi ko kanina, they will broadcast it national na ito, walang sympathy sa mga estudyante itong presidente na binoto nyo. Ganon yung intention nila that time. and President Duterte, kahit ayaw ng mga cabinet members niya, Di ba? Ayaw ng cabinet members kasi nga, mahirap talaga gawin yun. Tatay Digong is so different. Ayaw niyang mapahiya. When the law is good for everyone, mga kadonatics, he will do it. Kaya nga, during that time, nagpapasalamat talaga tayo. Free tuition na yung mga college. Even my sister and younger brother, mga kadonatics, naka-benefits that time. Pero itong si Bam Aquino, credit grabber talaga. Gawa lang siya ng batas. Tapos ipinasa ang problema kay Tatay Digong. Ay nako, hindi niya binito yung batas, pinirmahan niya, fully funded, fully implemented, and now, that law, milyon-milyon na ang nakinabang sa batas na yan. So, there are spaces, I think, in our governance kung saan kailangan talaga tayo magtulungan para sa tao. Salamat ka PRRD. And I am truly thankful na naging presidente natin siya. And my support is with him, mga kadonatics, for the rest of my life. Thank you so much. Take care of yourself. Always don't forget to subscribe. Bye-bye.